Hello po sa iyo, Sir L. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Loren. 38 taong gulang na po ako at isa akong public school teacher mula sa bayan ng Kalinog, Iloilo. Ang ikukwento ko pong ito ay hindi mismo nangyari sa akin kundi sa pamilya ng aking ina. Lumaki akong paulit-ulit na naririnig ang kwentong ito sa tuwing nagtitipon-tipon ang aming mga kamag-anak. Noong bata pa ako ay inakala kong isa lamang itong panakot ng mga matatanda. Ngunit habang tumatanda ako at unti-unting nalalaman ang mga detalye, doon ko napagtanto na may mga pangyayaring mahirap ipaliwanag kahit gaano pa ito subukang lagyan ng lohika. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay ang tiyuhin ng aking ina na kilala naming lahat bilang si Tito Garci. Isa siyang konduktor ng pampasaherong bus noong dekada 80. Masipag siyang tao at halos gabi-gabi ay nasa biyahe upang may maipangtustos sa kanyang lumalaking pamilya. Sanay na siya sa mahabang biyahe sa pagitan ng mga bayan, lalo na sa mga rutang dumaraan sa mga bundok at liblib na lugar kung saan kakaunti lamang ang mga bahay at madalang ang sasakyan kapag sumasapit ang hating gabi. Ayon sa matatanda naming kamag-anak, maraming konduktor at driver noon ang may kanya-kanyang kwento tungkol sa mga nilalang na nakikita sa mga kalsadang iyon. May ilan na nagsasabing nakakita sila ng puting babaeng biglang tumatawid sa gitna ng daan. May iba namang nakarinig ng umiiyak na sanggol kahit walang tao sa paligid. Karamihan sa kanila ay hindi na lamang nagsasalita tungkol dito dahil ayaw nilang mapagkamalang gumagawa ng kwento. Si Tito Garci ay hindi naniniwala sa mga ganoong bagay. Para sa kanya, mas nakakatakot pa ang mga holdapper kaysa sa anumang kababalaghan. Madalas pa nga raw niyang biruin ang kanyang mga kasamahan na baka kulang lamang sila sa tulog kaya kung ano-ano ang kanilang naiisip habang nasa biyahe. Nagbago lamang ang lahat sa isang gabing hindi na niya malilimutan. Pauwi na ang kanilang bus matapos ang huling biyahe. Kaunti na lamang ang mga pasahero at halos tulog na ang karamihan. Habang binabaybay nila ang isang madilim na bahagi ng kalsada, napansin ng driver na tila may malaking ibong paulit-ulit na lumilipad sa ibabaw ng bus. Noong una ay inakala nilang isa lamang itong kwago o malaking paniki. Ngunit habang tumatagal ay tila sinusundan sila nito. Maya-maya pa ay bigla itong bumaba at dumapo sa malaking puno sa tabi ng kalsada. Huminto sandali ang bus dahil may narinig silang malakas na kalabog sa bubong. Dahil nag-aalala silang baka may nasirang bahagi ng sasakyan, bumaba si Tito Garci upang tingnan ang itaas ng bus. Doon nagsimula ang bangungot. Ayon sa kwento niyang paulit-ulit niyang isinalaysay bago siya namatay, may malaking anyong mabilis na bumagsak mula sa puno. Hindi niya agad nakita ng malinaw ang itsura nito dahil madilim ang paligid. Ngunit sapat ang liwanag ng buwan upang makita niyang hindi iyon tao at hindi rin hayop. May pakpak. Mahahaba ang mga kuko. At ang pinakanakakatakot, kalahati lamang ng katawan ang kanyang nakita. Sa takot at gulat ay napahawak siya sa dala niyang matalim na bakal na ginagamit nila sa bus para sa mga emergency. Nang muling sumugod ang nilalang ay buong lakas niya itong sinaksak. Napaurong ang kakaibang nilalang at bumagsak sa lupa. Ayon kay Tito Garci, doon lamang niya napansing mukha pala itong babae. Ngunit hindi na ito mukhang tao. Namumutla ang balat, duguan ng bibig at kakaiba ang mga matang tila nagliliyab sa galit. Bago ito tuluyang mawalan ng buhay, ay may mga salitang binitiwan na hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ng aming pamilya. Isinumpa raw nito si Tito Garci na 7 lalaki sa kanilang angkan ang mamamatay bilang kabayaran sa kanyang ginawa.
Hindi naniwala si Tito Garci sa sumpa. Inisip niyang bunga lamang iyon ng takot at pagod. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay namatay ang kanilang unang anak na lalaki habang sanggol pa lamang. Sinundan iyon ng ikalawa. Pagkatapos ay ang ikatlo. Sa bawat pagbubuntis ng kanyang asawa ay lalaki ang ipinapanganak at halos pare-pareho rin ang nangyayari. Hindi man lang umaabot sa unang kaarawan ang mga bata. Walang mahanap na malinaw na paliwanag ang mga doktor noong mga panahong iyon. May nagsabing mahina lamang ang pangangatawan ng mga sanggol. May nagsabing nagkataon lamang ang lahat. Ngunit sa loob ng kanilang pamilya ay unti-unti nang bumabalik sa alaala ang mga huling salitang binitiwan ng kakaibang nilalang sa tabi ng kalsada. Nang mamatay ang ikalima nilang anak na lalaki, tuluyan nang naniwala ang buong angkan na hindi na ito simpleng sunod-sunod na trahedya. May ilang albularyo ang nagsabing may mabigat na sumpang nakakapit sa kanilang pamilya. May matatanda ring nagsabing huwag nang bumiyahe sa lugar kung saan nangyari ang engkwentro. Ngunit wala na ring paraan upang baguhin ang nakaraan. Lumipas ang ilang taon at tila naging tahimik muli ang kanilang buhay. Nabuhayan ng pag-asa ang pamilya dahil wala nang sumunod na namatay. Hanggang sa isang gabi ay may dumating na balitang yumanig sa buong angkan. Napatay si Tito Garci. Hindi dahil sa sakit. Hindi rin dahil sa aksidente. Napagkamalan lamang siyang ibang tao at nadamay sa isang madugong gulo. Doon nagsimulang bilangin ng matatanda ang mga namatay. 6 na lalaki na raw ang nawala sa kanilang pamilya. Isang lalaki na lamang ang kulang upang matupad ang sumpa. Makalipas pa ang maraming taon ay lumaki ang isa sa mga natitirang anak ni Tito Garci. Tulad ng kanyang ama, pinili rin itong maging konduktor. Marami ang tumutol sa kanyang trabaho dahil natatakot silang baka maulit ang nakaraan. Ngunit hindi siya naniwala sa mga lumang kwento. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, nasangkot siya sa isang away na nauwi sa pananaksak. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Nang mailibing siya, walang nagsalita tungkol sa sumpa. Ngunit napansin ng mga matatanda ang isang bagay. Mula noon, wala nang sumunod na trahedya. Wala nang lalaking sanggol na biglang namatay. Wala nang kakaibang aksidenteng sunod-sunod na nangyari. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng aming angkan na parabang may isang napakabigat na aninong tuluyan nang umalis. Marami ang nagsabing nagkataon lamang ang lahat. May ilan namang naniniwalang natapos na ang sumpa dahil naisakatuparan na ang 7 buhay na hinihingi nito. Hanggang ngayon ay wala nang nakaalam kung alin ang totoo. Ngunit sa tuwing dumaraan ako sa lumang rutang dati niyang binibiyahe, napapansin kong may isang bahagi ng kalsada na hanggang ngayon ay iniiwasan pa ring hintuan ng matatandang driver. Kapag tinatanong sila kung bakit, iisa lamang ang isinasagot nila. Hindi raw lahat ng pasaherong naghihintay sa gilid ng daan ay tao. At may mga nilalang na kahit matagal nang patay, marunong pa ring maghintay ng tamang oras upang singilin ang utang na iniwan nila. Hello po sa iyo, Sir L. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maria.
31 taong gulang na po ako at isa akong kasambahay sa isang pribadong subdivision sa Antipolo, Rizal. Mahigit 7 taon akong nagsilbi sa isang mag-asawang parehong matagumpay sa kanilang mga trabaho. Wala silang sariling anak noon kaya tahimik ang takbo ng aming bahay sa loob ng maraming taon. Ako ang halos gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, pagluluto, paglilinis, pag-aayos ng mga silid, at pag-aalaga sa mga halaman sa hardin. Dahil matagal na akong kasama ng aking mga amo, naging parang pamilya na rin ang turingan namin sa isa't isa. Noong ika-4 na taon ko sa kanila, ibinalita nilang tuluyan na silang mag-aampon ng isang bata. Matagal na nilang ipinagdarasal ang pagkakataong iyon kaya ramdam ko rin ang pananabik nila. Masaya ako para sa kanila dahil alam kong matagal na nilang gustong magkaroon ng anak. Bilang ako ang pangunahing nag-aasikaso sa bahay, sinabi nilang ako rin ang magiging katuwang nila sa pag-aalaga sa batang darating. Ilang linggo ang lumipas ay dumating si Noel. 4 na taong gulang pa lamang siya noon. Payat ang kanyang pangangatawan, maputla ang balat, at halos walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi siya tulad ng ibang batang unang beses makakapasok sa isang malaking bahay. Wala siyang ipinakitang pananabik. Hindi siya tumakbo upang libutin ang bawat silid. Hindi rin siya nagtanong tungkol sa mga bagay na nakikita niya. Tahimik lamang siyang nakaupo habang mahigpit na yakap ang isang lumang robot na laruan. Kapansin-pansin agad ang itsura ng robot. Halatang matagal na itong ginagamit. Kupas na ang pintura nito at puno ng maliliit na gasgas ang buong katawan. Ang isa nitong mata ay tila bahagyang nakausli habang ang isa naman ay nakatingin lamang sa iisang direksyon. Kahit simpleng laruan lamang iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaibang bigat sa tuwing mapapatingin ako rito. Noong una ay hindi ko iyon binigyan ng kahulugan. Inisip kong normal lamang na may paboritong laruan ng isang batang lumaki sa ampunan. Marahil iyon lang ang bagay na naging kasama niya sa mga panahong wala siyang sariling pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin kong hindi kailanman inihihiwalay ni Noel ang robot sa kanyang tabi. Kapag kakain siya ay katabi niya ito. Kapag manonood ng telebisyon ay nasa kandungan niya. Kapag matutulog ay mahigpit niya itong niyayakap na parang natatakot siyang maagaw iyon sa kanya. May mga pagkakataon ding nadatnan ko siyang maingat na pinupunasan ang buong katawan ng robot gamit ang maliit na bimpo. Kung minsan naman ay tila inaayos pa niya ang mga braso at ulo nito na parang totoong taong nais niyang maging komportable. Sa paningin ko noon ay bahagi lamang iyon ng normal na paglalaro ng isang bata. Ngunit unti-unting nagbago ang tingin ko habang tumatagal. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga laruan sa sala, napansin kong nakaupo si Noel sa isang sulok habang nakaharap sa robot. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya alam na naroon ako. Hindi malinaw ang kanyang mga sinasabi dahil napakahina ng kanyang boses, ngunit halatang may kinakausap siya. Paminsan-minsan ay tumitigil siya na tila may hinihintay na sagot bago muling magsalita. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya ay agad siyang tumahimik at niyakap ng mahigpit ang robot bago tahimik na umakyat sa kanyang silid. Doon ko unang nalaman na Sandro ang pangalan ng robot. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang ipinangalan niya rito. Wala namang nakasulat na pangalan sa laruan at hindi rin iyon nabanggit ng ampunang pinanggalingan niya. Ngunit mula noon ay malinaw na sa akin na hindi simpleng laruan ang turing niya rito. Para kay Noel, isa itong tunay na kaibigan. Habang lumilipas ang mga linggo ay nananatiling tahimik si Noel sa aming lahat.
Hindi siya mahilig makipag-usap at bihira ring makipaglaro sa ibang bata sa subdivision. Madalas ay mag-isa lamang siyang nakaupo sa sala o sa hardin habang kaharap ang robot. May mga sandaling nakikita kong bahagya siyang tumatango o umiiling na para bang may kausap na hindi ko nakikita. Unti-unti ring nagsimulang mangyari ang mga bagay na hindi ko mahanapan ng paliwanag. Sa kalaliman ng gabi, kapag tapos na akong magligpit ng kusina, madalas akong makarinig ng marahang yabag sa ikalawang palapag. Magaang lamang ang tunog ng mga hakbang na parabang isang maliit na bata ang naglalakad sa kahabaan ng pasilyo. Sa tuwing aakyat ako upang tingnan kung sino iyon, si Noel lamang ang makikita kong nakatayo sa madilim na hallway habang yakap ang kanyang robot. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya tila naliligaw. Tahimik lamang siyang nakaharap sa isang bahagi ng dingding na parabang may pinagmamasdan o may pinakikinggang hindi ko kayang makita o marinig. Sa bawat pagkakataong makikita ko siya roon ay kakaibang lamig ang bumabalot sa aking katawan. Hindi iyon ordinaryong lamig ng hangin. Pakiramdam ko ay may isa pang presensyang nakatayo sa tabi niya kahit wala naman akong ibang nakikita. Mas lalo pang nakakadagdag sa aking kaba ang biglaang pananahimik ng buong bahay sa tuwing matatagpuan ko siya sa ganoong ayos. Kahit ang mga kuliglig sa labas ay tila tumitigil sa pag-ingay. Ilang araw pa ang lumipas ay nagkaroon ng unang insidenteng nagpabago sa pananaw naming lahat. Habang kumakain kami ng tanghalian ay bigla na lamang kinagat ni Noel ang kamay ng aking among lalaki. Wala namang naging pagtatalo bago iyon nangyari. Walang nagbanta o nanakit sa kanya. Para lamang siyang sumunod sa isang utos na kami lamang ang hindi nakarinig. Nang tanungin siya kung bakit niya nagawa iyon, ang tanging ipinaliwanag niya ay ginawa niya iyon dahil sinabi raw ni Sandro. Hindi niya iyon sinabi na parang nagbibiro. Hindi rin siya nagmukhang nagsisinungaling. Bagkus ay parabang napaka-normal lamang para sa kanya na may isa pang nagbibigay ng utos bukod sa mga taong nasa bahay. Ipinagpalagay ng aking among babae na maaaring epekto lamang iyon ng mga pinagdaanan ni Noel bago siya naampon. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang dumarami ang mga kakaibang pangyayari sa loob ng bahay. Hello po sa iyo, Sir L. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marvin. 29 na taong gulang na po ako at isa akong agricultural technician mula sa Jordan, Guimaras. Ang ikukwento ko pong ito ay nangyari noong high school pa lamang ako. Mahigit 10 taon na ang lumipas, pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko ang bawat detalye. Hindi lamang dahil isa ako sa mga nakasaksi sa mga pangyayari, kundi dahil mula noon ay nagbago na ang pagtingin ng buong baryo namin sa isang lumang balon na noon ay ordinaryong bahagi lamang ng aming pamumuhay. Maliit lamang ang aming barangay noon. Hindi pa ganoon kaayos ang linya ng tubig kaya marami pa ring kabahayan ang umaasa sa mga lumang balon. Isa sa pinakakilala ay ang balong na sa gilid ng isang napakalaking puno ng balete. Matagal na raw iyon doon bago pa man isinilang ang karamihan sa amin. Makapal ang katawan ng puno, nakalaylay ang mahahabang ugat nito, at halos natatakpan ng lilim ang buong paligid kahit katanghaliang tapat. Bilang mga kabataan, hindi namin iyon pinapansin. Madalas pa nga kaming maglaro malapit doon pagkatapos ng klase. Ngunit iba ang tingin ng mga matatanda sa lugar na iyon. Palagi nilang ipinapaalala na huwag mag-ingay, huwag magtapon ng basura,
at huwag magsalita ng masama habang dumaraan sa balon. Kapag gabi naman ay halos walang gustong lumapit doon. Noong mga panahong iyon ay inakala naming pamahiin lamang ang lahat. Isa sa pinakamalapit kong kaibigan noon ay si Adam. Tahimik siyang estudyante, masipag sa pag-aaral at kilala sa aming klase bilang palabiro kapag komportable na siya sa mga kasama. Madalas kaming sabay umuwi dahil magkalapit lamang ang aming bahay. Isang hapon matapos ang klase, inutusan siya ng kanyang ina na mag-igib ng tubig sa lumang balon bago tuluyan dumilim. Naiwan ako sa paaralan dahil may ensayo pa kami para sa isang programa, kaya hindi ko na siya nasabayan pauwi. Kinagabihan ay kumalat ang balitang hindi pa raw nakakauwi si Adam. Noong una ay inakala ng lahat na baka dumiretso lamang siya sa bahay ng kamag-anak o nakitulog sa isang kaibigan. Ngunit habang lumalalim ang gabi ay nagsimula ng maghanap ang mga tao. Hinanap siya sa buong barangay, pati sa mga bukirin, sa tabing ilog, sa kakahuyan. Ngunit walang kahit anong bakas. Kinabukasan ay lalo pang dumami ang mga taong tumulong sa paghahanap. Pati mga taga-karatig na barangay ay nakisama. Sinilip maging ang loob ng lumang balon dahil iyon ang huling lugar na pinuntahan niya. Puno ng tubig ang balon. Malinaw ang tubig at sapat ang lalim nito. Ngunit walang katawan. Wala ring timba. Wala kahit anong palatandaang may nahulog doon. Lumipas ang 2, 3, hanggang 4 na araw na wala pa ring balita. Doon nagsimulang kumalat ang mga kakaibang kwento. May ilang residente ang nagsabing tuwing sasapit ang hating gabi ay nakakarinig sila ng mahihinang hikbi mula sa direksyon ng balon. Ang iba naman ay nagsasabing tila may humihingi ng tulong. Ngunit kapag lalapitan nila ang lugar ay bigla na lamang mawawala ang tunog. Ang mas nakapagtataka ay hindi lahat ay nakaririnig nito. May mga taong walang naririnig kahit magkatabi lamang sila. Ngunit may ilan na malinaw daw ang pag-iyak na tila nanggagaling mismo sa ilalim ng balon. Noong una ay hindi ako naniwala. Hanggang sa isang gabi. Kasama ko ang aking ama sa pag-uwi mula sa bahay ng isang kamag-anak. Napilitan kaming dumaan malapit sa lumang balon dahil iyon ang pinakamaikling daan. Tahimik ang buong paligid. Halos walang hangin. Tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. Habang papalapit kami sa malaking puno ay biglang nawala ang ingay ng mga kuliglig. Kasunod noon ay isang malamig na hangin dumaan sa aming magkabilang balikat. Doon ko unang narinig ang mahinang pag-iyak. Napakahina. Parang may batang umiiyak sa malayong lugar. Habang tumatagal ay unti-unti itong lumilinaw hanggang sa parabang nasa ilalim na mismo ng balon ang pinanggagalingan nito. Kasabay ng pag-iyak ay tila may mahinang pagsusumamo na humihingi ng saklolo. Napahinto ako sa paglalakad. Lumingon ako sa aking ama at napansin kong diretso lamang siyang naglalakad. Tinanong ko siya kung may naririnig ba siya. Nagulat lamang siya sa tanong ko at sinabing wala naman daw siyang naririnig na kahit ano. Doon ako unang kinabahan. Kinabukasan ay ikinwento ko iyon sa aking lola. Hindi siya nagulat. Sa halip ay tahimik lamang siyang napabuntong hininga. Ayon sa kanya, matagal nang pinaniniwalaan ng mga matatanda na hindi ordinaryong balon ang lugar na iyon. Ang malaking punong katabi nito ay sinasabing tirahan ng mga lamang lupa o mga elementong hindi dapat ginagambala.
Noon pa raw ay may mga nag-aalay ng pagkain o simpleng nagpapaalam bago umigib ng tubig bilang paggalang sa mga hindi nakikitang naninirahan doon. Unti-unti kong naalala na si Adam ay kilalang palabiro. Madalas siyang tumawa sa mga pamahiin. May pagkakataon pang narinig ko siyang nagsasabing walang katotohanan ang lahat ng kwento tungkol sa balete at sa lumang balon. Hindi ko alam kung may kaugnayan iyon sa pagkawala niya. Ngunit matapos kong marinig ang paliwanag ng aking lola ay hindi na ako muling naging kampante sa tuwing mapapadaan ako roon. Lumipas ang halos 1 linggo. Halos nawalan na ng pag-asa ang pamilya ni Adam. Hanggang sa isang madaling araw ay may isang magsasakang napadaan sa lumang balon bago pumunta sa kanyang bukid. Napansin niyang may isang taong nakaupo sa tabi ng balon. Nang lapitan niya ay halos mapaatras siya sa gulat. Si Adam iyon. Nakahawak pa rin siya sa timba. Marumi ang kanyang damit at maputlang-maputla ang kanyang mukha. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagsasalita. Nakatitig lamang siya sa tubig ng balon na parabang may pinagmamasdan sa ilalim nito. Agad siyang dinala sa kanilang bahay. Ilang oras bago siya tuluyang nakapagsalita. Ngunit halos wala siyang maalala. Ang tanging malinaw niyang naikwento ay ang pakiramdam na tila may malakas na puwersang tumulak sa kanya habang yumuyuko siya upang magigib. Sigurado raw siyang nahulog siya sa loob ng balon. Ngunit imbes na bumagsak sa malamig na tubig, ang pakiramdam niya ay para siyang bumagsak sa tuyong lupa. Ayon sa kanya, madilim ang paligid ngunit wala siyang naramdamang tubig kahit alam niyang puno ang balon. Hindi rin niya maalala kung paano siya nakalabas. Para lamang daw siyang nakatulog ng napakahaba at nagising na nakaupo sa tabi ng balon. Walang sugat ang kanyang katawan. Wala ring bali. Ngunit matapos ang pangyayaring iyon ay tuluyan siyang nagbago. Hindi na siya muling nagbibiro tungkol sa mga pamahiin. Bihira na rin siyang magsalita. At sa tuwing may mapapadaan kaming malapit sa lumang balon, kusa siyang yumuyuko at tahimik na nagdarasal bago magpatuloy sa paglalakad. Mula noon ay wala nang sino man sa aming barangay ang nangahas magingay o maglaro malapit sa balon. Kapag may iigib ng tubig, marahan silang nagsasalita at nagpapakita ng paggalang sa lugar. Kahit ang mga bagong lipat sa aming baryo ay agad na pinapaalalahanan ng mga matatanda na huwag bastusin ang malaking punong nakatayo sa tabi nito. Hanggang ngayon ay naroon pa rin ang lumang balon. Ginagamit pa rin ito ng ilang residente kapag kinakailangan. Ngunit kapag sumasapit ang dapit hapon at unti-unting humahaba ang anino ng matandang balete, wala nang gustong manatili roon. At sa mga gabing halos walang hangin, may mga nagsasabi pa ring may iilang tao lamang ang nakaririnig ng mahinang pag-iyak na tila nang gagaling sa kailaliman ng balon. Ang mas nakapangingilabot, ayon sa matatandang nakarinig na nito, hindi raw iyon humihingi ng tulong. Parang may isang tinig na tahimik na nag-aanyaya sa susunod na taong yuyuko upang sumilip sa madilim na tubig.